Hello mga ka-agri. Ngayon gagawa po tayo ng isang organic fertilizer para sa ating garden dahil yung mga tanim po natin ay nasa flowering and fruiting stage na. Gagawa po tayo ng isang concoction, yung fermented fruit juice, isang organic fertilizer na pampabulaklak at pampabunga. Coming up. Dalawang grupo lang yung kakailanganin natin sa ingredients. Una, yung grupo ng mga hinog na gulay or prutas tulad ng saging, ng papaya, pakwan, kalabasa, talong, kahit anong gulay at prutas basta hinog na. Yan po yung pagkukunan natin ng potassium na nutrients. Yung potassium po, yan yung nagpapabulaklak at nagpapabunga ng ating mga tanim. Yan din po yung mga kinain ng mga materials na gagamitin natin. Yung gulay at prutas, dahil kumain siya ng potassium para mabuo siya, yan din po yung i-extract natin. Yan din po yung ibabalik natin sa ating mga tanim. Yung isa naman ay yung molasses, para naman po sa pagkain ng mga microorganisms, mga beneficial microbes. So gagamit tayo dito ng molasses. Kung wala po kayong molasses, pwede nyo i-substitute yung brown sugar. So ang ratio po nito, kung gaano karami yung mga gulay at prutas, ganun din po karami yung gagamitin ninyong molasses or brown sugar. Ngayon po, ang available lang dito sa akin ngayon ay itong mga hinog na saging. Pero dun sa garden ko, kukuha ako ng bunga. Ang natutunan ko po sa isang expert pagdating sa pag-organic, ang magandang gamitin na fertilizer ay yung galing din po sa tanim natin. Kunyari, mag-aabono kayo sa mga tanim na talong. Yung pagkukunan nyo po ng organic matter, galing din sa talong. So yan po yung magandang i-practice. Kung ano yung nakatanim, ganun din po yung pagkukunan natin ng mga organic matter. Pero kahit anong organic matter, pwede naman natin gamitin. So dito po sa garden ko may mga nasirang bunga. Ito hindi na lumaki. Kasi po nagkaroon ng aphids nakaraan itong mga tanim ko. Meron na naman. Inaatake na naman ng aphids. So kaya nangyari doon sa mga bunga, baluktot. Yan po yung isang epekto pagka inatake ng aphids yung inyong tanim. Nababaluktot yung bunga, nasisira at hindi na lalaki yung inyong tanim. Tulad nito. Nasira na. Dito ko i-apply yung mga fertilizer. Kaya yung gagamitin ko, yung mga nandito rin galing sa aking garden. Isasama natin itong mga talong basta wala siyang sakit at wala siyang sira. Ito okay naman siya, baluktot lang, pero pwede na to. So gagawin natin, babalatan natin yung saging. Alisin natin balat. Ito kasi na-overripe kaya gagamitin ko na lang siya as fertilizer. Tapos itong mga balat, iniipon ko rin dito sa meron akong pang-segregate ng kitchen waste. Kasi ito lalagay ko yan sa compost tsaka sa swamp fertilizer. Balatan ko lang muna lahat ng saging. Ito, talagang overripe na. Yan. Pwede pa naman siyang kainin, kaya lang masyado ng matamis tsaka kakaiba na yung So, ang magandang gamitin po na prutas, yung mga hinog. Kasi yan po yung may mataas na content ng potassium. Yan po yung i-extract natin sa pamamagitan ng fermentation. Pag may mga sira yung huwag nyo na isama yung mga saging. Basta yan. Ito may sira, huwag na isama. Yan, balatan lang. Na. So ito lang yung naipon natin. Tapos itong mga talong, i-slice nyo lang po. Tapos kailangan kasi mabiyak siya para mas madali siyang makain ng mga microbes. Mas mabilis ma-extract yung nutrients. Ayan. Yan, sinasama ko na yung tangkay kasi pa rin yan part pa rin ng organic matter, nabubulok pa rin siya, may nutrients pa rin tayo makukuha dyan.
Tapos itong mga saging, ayan, chop nyo rin na maliliit. Yung iba gumagamit po ng papaya. Yan. Sa paggawa nito, kahit anong prutas at gulay pwede natin gamitin. Pero ako po kasi, lagi kong sinasamahan ng saging or papaya. Yan po yung mga magandang pagkunan ng potassium. Sobrang lakit na. Tapos next, ilalagay natin siya dito sa lalagyan para timbangin natin. Kailangan po natin timbangin para alam natin kung gaano karami yung molasses. Yan, 1:1 ratio. Yan. Timbangin natin. Nasa pagitan siya ng 1/4 tsaka 1/2. Yan. So, ganyan din po kadami yung asukal natin, yung molasses. So, tabi muna natin to. Tapos, ilagay na natin itong mga saging tsaka yung talong sa container. So, dito po hindi tayo gagamit ng mga metal na container para maiwasan natin yung pangangalawang. Sunod, susukatin natin yung dami ng molasses. Ayun, may pressure pa yung ating molasses. Ibig sabihin, kahit nakaimbak siya ng matagal, okay pa rin. Nasa pagitan siya ng 1/4 tsaka 1/2. Oops. Yan. So, ganito daw kadami yung ating molasses. Ayan, ilagay na natin yung ating molasses. Ito pong molasses, byproduct ng paggawa ng asukal. Yung parang pinakalatak. Dito medyo mahal sa amin eh. Sa ibang lugar, alam ko mas mura. Ang bili ko dito sa isang galon, parang 350 yata. Hindi ako nagkakamali. Halos nasa 60 or 70 pesos per liter or kilo yung molasses dito. So medyo mahal siya. Pero sa ibang lugar, alam ko nasa 15 lang eh. Pa-comment naman po sa comment section kung magkano yung molasses sa inyong lugar. Next, haluin na natin. Make sure na nakalubog po lahat ng ingredients sa molasses para ma-extract talaga natin yung mga nutrients. Sa paggawa po nito, ingatan nyo siya na madapuan ng langaw. Kasi pag yan naitlogan ng langaw, kahit tinakpan natin, pwede pong mabuhay yung mga uod, yung mga maggots. So, mako-contaminate po yung inyong concoction. Yan. So, pag nakalubog na lahat, okay na yan. Yung iba po nilalagyan nila ng pabigat para hindi lumutang yung mga materials. Tapos, tatakpan na natin siya. May dalawang klase po ng pag-ferment, yung aerobic tsaka anaerobic. So, yung aerobic, ang ginagamit po nila, yung Manila paper. Tatakpan po ng Manila paper, lalagyan ng goma. Tapos, ilalagay na sa madilim na lugar. Doon po nakakalabas-pasok yung hangin. Yung mga bakterya po na mabubuhay doon ay yung mga aerobic bacteria. Pero yung gagamitin natin, anaerobic, sarado at silyado yung ating container. Yan. So, based din po sa ibang mga experts, sabi nila, mas potent yung mga anaerobic. Kaya nung nalaman ko yun, mas prefer ko yung ganito, yung anaerobic fermentation. Tapos, ilalagay na natin to sa lugar na madilim, hindi nasisikatan ng araw para hindi masira yung ating material sa loob. Tapos, tuyo para hindi ma-contaminate yung ating concoction. So, madilim para mabilis pong dumami yung mga microorganisms. So, mapapansin nyo po yan after few days, kakaroon po ng build-up ng hangin sa loob. So, pwede nyo pong pasingawin after every 3 days para hindi po pumutok yung inyong container. Pero yung ganito, so far matibay naman itong lalagyan ng mayonnaise. Ito yung pinaglalagyan ko pag gumagawa ko ng concoction. Hindi naman siya nababasag.
Pero may mga pagkakataon kasi, yung mga maninipis na plastic, pag nag-build up yung hangin sa loob, na sisira yung mga plastic. Pero ito matibay naman. Tapos, lagyan nyo po siya ng date kung kailan siya ginawa. Tapos, yung date din ng harvest. Para alam nyo kung kailan siya pwedeng i-harvest. So, napaka-importante rin po ng date, lalo na pag marami kayong ginagawa na iba't ibang mga concoctions. So, para malaman nyo po na hindi contaminated yung nagawa ninyo, pag harvest nyo po, tignan nyo yung itsura. Kailangan po wala siyang kulay itim na amag. Yan. Pag itim kasi, contaminated yon. Tapos yung amoy niya, pag inamoy nyo, dapat maasim-asim na manamis yung amoy niya. So pagka mabaho, ibig sabihin, contaminated yung nagawa nyo concoction. So hindi naman siya ganun ka-sensitive gawin, basta wag lang siya madapuan ng langaw. Tapos kailangan malinis lagi yung tataran, yung kutsilyo, yung mga container para hindi ma-contaminate yung ginagawa po ninyo. So after natin ma-ferment ito ng 2 weeks to 1 month, pwede na siyang gamitin. Pwede nyo pong salain para maalis na yung mga solid materials. Isalin nyo siya sa bote na dark. Pwede po yung sa RH na 1 liter. Yung bote ng RH, doon nyo po isalin para hindi po makapasok yung sikat ng araw doon sa loob. Tapos sa paggamit po nito, 2 tablespoon o 20 ml per liter of water. Pwede natin siya ipangdilig sa mga tanim. Pwede rin siyang i-foliar feeding. I-spray po sa mga dahon. So, ganun lang po magawa ng organic fertilizer. Sa paggawa po ng concoction, maraming paraan, pero ito po yung pinaka-basic information. Basta hinog na gulay at prutas, pwede nyo gamitin. Tapos mangangailangan kayo ng molasses at brown sugar para sa microorganisms. So, sana po nakatulong information na to para makagawa kayo ng sarili nyong pampabulaklak at pampabunga at hindi nyo na kailangan pang bumili ng fertilizer na mayaman sa potassium. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman. And sana po tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!